Pokes Roque. Ang ganda ng kanyang komento dito. Perfect sa pool na sa pool. Ito ring desisyon ni Sara Duterte na wag mag-attend. Yan ang pinaka-epektibo at pinakamagaling na kontrasona. Ang ibig sabihin yan, wala kang nagawa at dahil wala kang nagawa sa 2 taon, may magagawa ka sa susunod na 4 na taon. Dito tayo sa recently napahayag ni ni Vice President Inday Sara Duterte nang tinanong siya kung pupunta ba siya doon sa State of the Nation Address, designated survivor. Well, siyempre, no, ako tuwan-tuwa doon sa sagot niya. Kasi alam nyo, hindi pa kami nag-uusap Wait lang, ni Inday Sara, no, lately. Pero ako mismo, nagdesisyon na hindi ako attend ng SONA. Ito'y kauna-unang SONA, hindi ko attendan matapos ang 8 taon. Ha? At marami-rami rin akong na-attendan ng SONA dahil nung panahon ni Cory, nagtatrabaho ko dyan sa house, so nakakarating ako sa SONA. Panahon ni FDR, nakakaroon naman tayo ng imbitasyon dahil kasimbahan ko si FDR. Tapos, yung minsan lang, nung Erap Estrada, naimbitahan din tayo. No? Pero ito talagang the past 8 years, mula nung tayo naging membro ng Kongreso, ay nag-a-attend tayo dahil miskin din ako member ng Kongreso, no? Naging member ako ng gabinete at miskin din na member ng gabinete. Pag ikaw dating member ng House, pwede ka pa rin maimbita. Iniimbita talaga yan. Nasa ila kung attend ka. Pero gaya ni BP Sara, bakit pa ako attend? Una-una, alam ko naman, ang lahat ng pangako nakasulat sa tubig at sa ere. Ang SONA kasi, nung unang SONA niya, nagbigay siya ng blueprint kung ano mga gagawin niyang mahakbang, no, para makamit yung... Mali ka naman eh. Attorney Roque, paimbita ka tapos ako na lang proxy mo. Sige na. Hindi para makinig sa SONA. Para makikain lang ng mga caviar, gano'n. Makikain lang ng mga makakain ng mga steak-steak. Sigurado ko, masarap ang steak dyan. Malay mo, may sirloin steak dyan. Di ba? O kaya champagne. Sayang naman yung 10,000 na pagkain. Per person ba yun? Oo nga eh. Kasi 20 million daw eh. Yung pangkain, di ba? Until nung nabuking, nagbago sila ngayon ng ng sinabi na iba na bigla. Hindi, sana lang ako, Attorney Roque, pagka inimbitahan ka, sabihin mo magpapadala ka na lang ng proxy, si Banat Bay na lang. Makikikain. Promise, mag-aayos ako ng suot. Yan lang mga objectives. So yun, pinakinggan ko. Titignan natin kung meron talagang programa, no, na maidi-deliver ang ating presidente. Noong unang taon, siyempre, unang taon pa lang yan, pagbigyan natin, baka wala pa masyadong mga nagawa, no? Pero sa 2 taon na pamumuno, kailangan may resulta na. Tignan mo nga ang nangyari sa ating ekonomiya. From the darling economy to the worst underperforming economy in Asia. Kung titignan mo mga survey, pinakamatinding pagkagutom sa ating kasaysayan sa gobyerno ni Marcos Jr. At tignan mo, ang bigas, pinakamahal sa administrasyon ni Marcos Jr. Ang piso, pinakamababa sa kasaysayan ng Pilipinas kay Marcos Jr. Ang daming first sa bagong Pilipinas. Oo, talaga. Ako naniniwala ako dyan. First, marami. Dito lang, pinasara ang isang istasyon at tinanggal kahit may prangkisa. Pairs in the Philippines. Kahit may prangkisa, ayaw paerehin ng NTC. Pairs, nagdemanda ng paulit-ulit sa mga vlogger. Saan ka nakakita ng ganyan? Pati vlogger pinapatulan. Talagang ganyan nakababa ang administrasyon ngayon. Hindi, itong gobyerno to ganito nakababa. Kasi yung mga vlogger, hindi pinapatulan yan. Ang mga vlogger lang yan eh. Pas bigla mong papatulan. First time lang yan. Only in the Philippines. Kaya, please lang. At siyempre, kung pupunta ka pa doon, bukod doon sa mga pangako na nakasulat sa tubig, makakarinig ka na naman mga pangako. Di ba? Ano ba yung mga pangako? 1 milyong mga pabahay. Samantalang sa 2 taon, 140,000 lang ang na-deliver. Ako naman kasi, miski nandun ako at narinig ko yung 1 milyon mga pabahay kada 1 taon, palibasa alam ko, bihasa naman ako dyan dahil bata pa ako. Akong sumulat bilang staff member ng Kongreso ng UDHA, yung Urban Land Reform, na lahat ng programa ng gobyerno sa pabahay ay doon nagsimula, no? Alam na alam ko, imposible yung 1 million a year. Pero sabi ko, sige, pwede naman managinip. At tignan natin kung meron nga silang hakbang.
At kung pakikinggan mo nun si Secretary Acuzar na talagang gagamitin niya ang pribadong pondo para dito sa mga pabahay, ay baka kayang gawin. Pero ang katotohanan, sa 2 taon, 140,000 lang na pabahay. So at the rate they're going, at 140,000 per every 2 years, wala. Magkano lang yun? Wala pang 400,000 houses ang madideliver, pangako, 6 million. So para ka pa makikinig. So anyway, ito ring desisyon ni Sara Duterte na epektibo at pinakamagaling na kontrasona. Ang ibig sabihin niyan, wala kang nagawa at dahil wala kang nagawa sa 2 taon, hindi ako naniniwala na may magagawa ka sa susunod na 4 na taon. Yan grabe ang naman mensahe. Kaya nga sabi ko, yan ang best kontrasona. Hindi na ako mag-aaksaya ng panahon na makinig na naman sa mga guni-guni na mga di umano ay... Ayan ang sinabi ni Atty. Roque. Dahil wala ka namang ginawa first 2 years, sigurado mangangako ka na naman at wala kang magagawa na talaga. Alam mo, ito lang masabi ko, tama yung sinasabi ni dito ni Speaker, Spokes ng bayan na si Atty. Roque. Alam niyo kung bakit? Tama siya, yun na lang pabahay na 1 million pabahay. Sabi nga niya, nandun nga siya sa, 'di ba, dati sa house na alam niya yung mga ganyang kalakaran na napaka-imposible and yet binigyan niya ng benefit of the doubt. As a matter of fact, nung first year, si Spokes Roque hindi pa masyadong bumabanat kay Marcos nung unang mga taon. Hindi pa siya masyadong bumabanat. Pero kasi nga, ang sabi niya nga, binibigyan niya ng tsansa. 'Di ba? Ganyan naman yung sinabi ng ibang mga tanso Sabi nila, wala pang 1 taon, di nyo na pagbigyan. O ngayon, magdadalawang taon na. Lahat ng ipinangako ay walang nangyari. Totoo naman, 'di ba? Yung pinapangarap kuno, pangarap lang daw kuno 'yun 20 pesos kada kilo, wala pa rin. Yung pabahay, wala pa rin. Yung build better more, wala namang naging better, puro nga naging mas malala pa. So, ano ang sinasabi nilang pangako? Kung wala na, nabigyan mo na ng 2 years 'Di ba? Wala na 'yun. Ano pa ang mangyayari diyan? Magkakaroon pa kaya ng pagbabago? 'Yun ang tanong ngayon ng mga kababayan natin. May saysay pa ba na makinig sa SONA? Kaya nga tama daw 'yung sinabi ni VP Sara Duterte na hindi siya a-attend kasi there is no reason para umattend pa. Dahil sa kanya, parang sinasabi ni Spokes Roque na talk shit lang naman ang nangyayari lahat dyan. So, why would I attend? Bulahan lang naman. Diba? O magpapalakpakan yung mga sip-sip na mga congressman, alam mo naman. Siyempre, ngayong administrasyon na to, talagang ang mga sip-sip na congressman ay yumaman. Lalong-lalo na yung congressman na merong maraming construction. Hindi ko na lang papangalanan kung sino yun, Pero yung napabalitang maraming construction. Di ba? Di umano. Ha? O, di ba? Linawin natin. Di umano, ha?